Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
Wow. Good morning po sa Metro Manila buong Pilipinas. At sa ating mga kasama po dito sa Los Angeles, magandang morning, hapon dyan sa iyo. Napakainit po itong araw na ito. Talagang hindi pa man ata summer, nag-uumpisa na yung super init dito ngayon. Galing po ako sa mother ko kanina at inayos ko na naman yung kanyang computer. At inabot kami ng napakatinding traffic dito sa Los Angeles. But anyway, natapos namin yung ating errands. Tapos lahat naayos na. So time for Bible study na ngayon. Ano? And kamusta naman po ang inyong weekend? And hari nawa po ay naging maganda inyong paggising. Nakatulog kayo ng mahimbing. At although, umuulan na ba dyan sa inyo? And anyway, welcome dito sa iRadio. Isang araw naman po, isang linggo na naman po dumating. At pagsasalusaluhan na naman natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon through Pastor James Valdez. At siyempre, itong umagang ito ay sa inyo dyan ay nais po nating i-announce bago tayo mag-umpisa, no? Ano man tawag dito? Meron tayong mga questions dito regarding sa mga Bible study na or rather na sharing ng ating mga pastor ng nakaraang last week, ano? So be ready, check po ninyo yung mga notes niyo at tayo siyempre magbibigay ng mga katanungan sa inyo at ang makakasagot ng ating mga katanungan ay magbibigay po tayo ng 3 katao ng tig 500 pesos. Ayan. Alright, ready na ba kayo? Tawagan natin si Pastor James. Pastor James, nandiyan ka na ba? Kanin? Tulog pa ata si Pastor James. Pastor Hello. James, good morning! Good morning. Good morning ba yan? Good morning po. Good morning sa mga sa ating mga viewer na nanonood ngayon. Oo. Yes. Ayan, teka. Kumusta po kayo? Papasok kita sa loob ng camera. Ayan. Para kita yung ayan na, diyan ka na. Ayan. Kumusta na po kayo lahat dyan? Ay, dito super init. Sigurado mas matindi rin ang init diyan. Oh, malamig na eh. Lamig ba? Oo, binusa ko sarili ko ng malamig na tubig. Grabe. Oo. Sa San Francisco 107 ang I know. temperature. Dito naman ay 97. Diyan sa inyo, sigurado mas mainit diyan. Nasa 105 kayo diyan. Mas mainit kayo. Kasi kayo diyan extreme. Sala sa init, sala sa lamig kayo diyan. I know. Oh, yan. Nako. Anong balita? Eto, good pa. Alam mo na, maraming lakad kanina. Wala sister ka rin yun. Bakante Sabi daw niya pag Sabado, day off daw niya. Day off niya? Bakit blurred ang kono? Napasok mo dito. Ano, ne? Yung sa'yo. Hindi ka clear? Anong hindi clear? Yung picture mo. Dito sa akin. Aba, Pero sa akin, ang clear ko, clear na clear eh. Ba, clear ano? Oh, ayun malino ka dito. Baka yung camera mo medyo madumi. Ayan, kiniskis pa talaga ng husto. Wala, ganun din eh. Ayun, malinaw eh. Medyo nga medyo may nga sa iyo yung parang usok, para blurry ng konti. Ganun ba? Oh. Baka sa internet to. Mainit eh. Mainit nga. Sobra nga. Mainit. Eto, bukas ang aircon ko, 3 ventilador ko nakabukas, parang si-circulate kasi itong mga computer mainit to eh. Kaya kinakailangan laging malamig siya. Anyway, nasa yun namin. Kagabi ba napanood mo ba yung ni Pastor Sunny? Pastor? Oo, daming tanong ha. Oo, mainit yung talakayan kagabi. So, kaya inabot tayo ng almost 10 o'clock kagabi. But anyway. Maganda yun, Maganda yun mga topic na yun. Upang sa ganun nabubuksan ang kaisipan ng tao na ang importansya ng Bible. Yeah.
At saka yung salvation na pinag-uusapan natin dito. No? So, kapag, ang salvation. Maraming interesado dun sa ating salvation. So, that's good. Nakakaroon sila naku-curious sila. Yan ang hinahanap natin eh. Yung nag-iisip sila na, paano ba ako masisave? Ano ba yung mga bagay na dapat akong maliligtas? Ano ba ang dapat kong gawin? Diba? So, yan ang maganda natin laging pinag-uusapan. Pwede man natin pag-usapan ngayon kung sabi ng Bible, pero I guess next Sunday pag-usapan natin yan. Ayan, oo, maganda yan. Kasi doon sa John chapter 3, sinabi doon eh. Si John chapter 3 doon, tungkol doon sa kung ano ang salvation. Kung di mo gagawin to, di mo makikita. Di mo makikita ang kaharian ng Panginoon. Kung hindi ka makikita dito, hindi ka makakaakyat. Di ba? Yun ang kasi tinan mo ang buhay ng tao sa mundo, hindi natin alam kung kailan tayo rito. Ngayon, bukas, sa darating na araw, hindi natin alam. So, life is like a mist. Para lang daw tayong hamog na isang kisap mata, isang pitik lang tayo. Wala na tayo sa mundong ito. Which, yung may kaibigan kami dito na taga McDonald's. Isa siyang mahusay na manager ng McDonald's dito. Galing ng Philippines yan. Wow. Tumira pa dito sa bahay yan. Tumira sila. And then nung last week lang wala na siya. Then, wow. Kaya ang gaganda pa ng mga anak niya, happy life. So nakuha na nila yung American dream nila. Nakaligtas sa COVID, Pastor, nakaligtas sa COVID. Pero alam mo, ikinamatay niya, heart attack. Bigla na lang nagsikip ang dibdib niya. Babae ito, by the way. Yeah. Wow. You just don't know. No? Kaya nga nung makita ko yung bangkay niya doon sa Purenaria, nung punta sa funeral. So, iniisip ko, sabi ko, napakaigsi ng buhay. Yung mga dapat nating gagawin sa mundong ito na nakumpleto na ba natin, nagawa na ba natin? Handa na ba tayong mamatay or at any time? So yun ang mga natatanong ko sa sarili ko. Ngayon, binabato ko ngayon yung tanong na yun dito sa taong ito. Sabi ko, siya kaya nagawa niya na kaya lahat yung mga pangarap niya sa buhay, natupad na ba? Yung bang nakilala na ba niya ang Panginoon? Maraming question ako tinatanong. Kaya sabi ko talagang ang buhay natin sa ibabaw ng mundo, yung wag nating aksayahin ng panahon. Lagi nating sinasabi na napakaiksi ng buhay, lagi tayong magpapasalamat, magpupuri sa ating Panginoon kasi it earns yung points natin ng relasyon natin sa Panginoon. And without that, without relationship, it's impossible to know God. Yeah. Actually, itong pag-uusapan natin ngayong araw na to ay isang bagay na makikita natin kung anong klaseng relasyon meron tayo. Titignan natin dito. So, umpisa na natin. Alright, bring it on. Sige, dito na tayo. Tayo manalangin muna. Okay. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli naman po kaming lumalapit sa inyo sa oras na to at nagpapasalamat at kami po ay muling humihiling sa inyo ng iyong gabay, patnubay sa aming pag-aaral ng mga salita na makita po namin ng iyong kasagutan at may kalinawan at pagkaintindi sa aming babasahing mga salita ninyo. Panginoon, hiniling ko din po na bigyan niyo ako ng iyong karunungan sa pagtuturo ng mga ito. Upang sa ganun man ay may bahagi ito ng may katotohanan at may kalinawan at pagkakaintindi. Purihin ka, Panginoon, at dalangin natin sa matamis na pangalan ni Kristo. Amen. So, sa araw na to, ang ating pag-aaral po ay isang klaseng isang maaring importante sa ating buhay. Pinamagatan ko ito na pinamagatan ko itong one thing is necessary, but only one thing is necessary. No? I-share ko po sa inyo to at makikita natin na
dito sa Lucas ay makikita natin ang nakikita niyo na ba yung share ko? Yes, Yeah. yan. Kita niyo na? Yan. Ito po yung ating pag-aaral ngayon sa Lucas 10, 38 hanggang 42. But only one thing is necessary. Ano ibig sabihin to? Isang bagay lang ang kinakailangan natin. Anong ibig sabihin ito? At natin ang istorya nito. Ang istorya po kasi nito ay tungkol po sa dalawang magkapatid. Okay? Sa dalawang magkapatid. At babasahin po natin ito, no? Sa Lucas 10:38-42. At sabi po dito ay i-hide ko nga muna sandali to. Sandali nawawala eh. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, pumasok si Jesus sa isang nayon. Isang babae roon na may pangalan Marta ay malugod na tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. Okay? Mayroon siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa mga sinasabi ni Jesus. Ngunit nag-aalala si Marta sa dami ng gawain, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinapabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin ninyo sa kanya na tumulong sa akin. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lamang ang pinili ni Marta, ang mabuting bahagi ito'y hindi kukunin sa kanya. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. No? Amen. Amen. So makikita natin dito mga kapatid na si Jesus ay naglakbay sa isang nayon, no? At pumasok sa isang nayon at isang babae ron na may pangalan Marta ay malugod na tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At mga kapatid, si Marta at si Maria ay sila po yung kapatid ni Lazarus, yung namatay na best friend. Actually, Lazarus was a close and best friend of the Lord Jesus Christ. At si Lazarus may kapatid na Maria and Marta. Siya po yung kapatid nila. Sila po ay nakatira sa village of Bethany. Bethany sila doon eh. Kung makikita natin sa Book of John, nung bumisita ang Panginoon si Kristo, sinabi po na nakatira sila sa village. Ang pangalan ay Bethany. So doon po sila nakatira. At napatuloy po si Panginoon Kristo doon sa kanilang paglalakbay. So parang ito ay tawag na mayroong home visitation, no? Ang Panginoon Kristo ay bumisita sa kanyang mga mahal sa buhay. Malapit sa kanya to eh, kasi napadaan sila doon. No? Bisitahin ko itong mga magkakapatid na to. At sabi ko dito, isang babae roon na pangalan Marta ay malugod na tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. So, kita nyo, kasi magkakakilala sila. So, maayos po ang pagkatanggap sa Panginoon Jesus. I believe na sa ating lahat ay kung alam natin ang Panginoong Kristo ay pupunta sa ating bahay, I think we do all the kinds of preparations, no? Siguro we are going to be worried na tayo, no? Kung alam natin bukas darating, ngayon pa lamang naghahanda na tayo, no? Naghahanda na tayo. Pero doon makikita natin na biglaan na pumunta ang Panginoon Kristo. So kung paano kaya ngayon kung ang panauwahin natin ay ang Panginoon Kristo at biglang dumating sa ating bahay, no? Ano pong gagawin natin? At makikita natin dito ang senaryo ng dalawang magkapatid na dumating ang Panginoon Kristo. Knowing who Jesus Christ is, kilala nila kasi si Kristo na siya po ang bumuhay sa kanyang kapatid na si Lazarus, no? Maaring hindi rin tumagal ang buhay ni Lazarus kasi sa historyang ito ay wala na si Lazarus. Wala na si Lazarus. But again, we don't know the
Ang time frame kasi niyan, we don't know where is Lazarus dyan, pero hindi binanggit sa istorya na yan. Ang binanggit lang dito, yung dalawang magkapatid. Napaka-importante po kasi na tingnan natin dito yung anggulo ng senaryo, no, ang nangyari noon. So bumisita ang Panginoong Kristo sa dalawang magkapatid, si Maria at saka si Marta. At makikita natin dito that si Maria, no, nung pagdating po ni Jesus sa tahanan nila, ay agad-agad, no, na nandun din si Maria. At ang ginawa po ni Maria, sabi nga sa verse 39, mayroon siyang kapatid na babae, no, na ang pangalan ay Maria, na upo sa paanan ng Panginoong Jesus at nakinig sa mga sinasabi ni Jesus. No? So, makita natin dito na ang bisita, siya po yung nagbibigay ng istorya. No? Tayong mga kapatid, kung mayroon tayong bisita, ay let us give them the yung platform to tell us the story, why they are there. No? Anong reason nandun sila, bakit sila bumisita sa atin, ano ang pakay nila, ano ang gusto nila. Hindi yung tayo nagsasalita. No? Hindi tayo yung nagsasalita. Hintayin natin magsalita sila para malaman natin ano ang pakay nila. So, Maria was there listening to whom? To Jesus Christ. No? Mga kapatid, kapag dumating ang Panginoong Kristo, maaaring marami tayong ginagawa. No, maging busy tayo. We'd like to look good. We like to let our place be beautiful, nabasa at maayos. Nagluluto tayo ng maraming pagkain, masasarap na pagkain para sa ating bisita. And I think that is the culture of that time, na kung may bisita ay nagsisilbi sila, no? They are busy preparing food or anything para sa bisita. I think hospitality counts also very high, no, sa ating bilang mga Pilipino, no? Kahit na ipautang pa natin kahit uutang tayo para sa mga bisita natin. Maalala ko po yung uncle ko, yung angkan namin, yung uncle, na kahit na lang yung natitira pagkain namin, at kung may dumating pang bisita, ibinibigay pa sa bisita kaysa sa amin. Naalala ko kasi nung bata ko noon pinapautang pa, umuutang pa para sa mga bisita. At ganoon po, makikita nyo kasi yung hospitality ng Pilipino, no? Na they care most of the bisita. Nakita po natin dito na ang senaryo ay si Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon Diyos at nakinig sa Kanya. Pero yung isang senaryo naman ay makikita natin na si Marta, no? Si Marta, ngunit nag-aalala si Marta. No? Sabi, nag-aalala si Marta. Bakit kaya nag-aalala si Marta? Sa dami ng gawain, kaya't lumapit siya kay Marta, ay kay Jesus, at nagsabi. Sabi nga dito sa English Martha was distracted with all the preparations, and she came to him and said to the Lord. Na-distract si Martha sa dami ng ginagawa niya. Bakit siya ni-distract? No? So, makikita natin, when you are preparing something, Martha was preparing something, naging na-distract yung ginagawa niya Nagkaroon siya ng yung kanyang concentration sa kanyang paggagawa ay nawala. Napunta dun sa kapatid. Tingnan nyo And he went to the Lord. Sabi niya, and he went to the Lord. Lord, do you not care that my sister has left me to do all serving alone? Oh, nag-complain ngayon si Martha. Kasi, nakita niya dito na siya lang ang gumagawa. Tama rin ho ba yun? I guess, mayroon din siyang karapatan, sabi nyo. Kasi may bisita nga, tapos siya lang ang gumagawa nun, habang yung kapatid mo, nandun, nakaupo sa paanan ng Diyos, paanan ng bisita, nakikinig. Of course, the other one would say, unfair. No, hindi tama yung ginagawa ni Maria. Dapat tumulong sa akin. Ganun, 'di ba? Ganun ang isip ni Martha. Maraming Martha rin tayo sa ating buhay. Kung minsan tayo ay ganun. Bakit ako lang ang nagtatrabaho sa kusina? Bakit yung mga iba hindi? No? Bakit ako lang? So Martha was distracted because
nakita niya unfair eh. Unfair. So pumunta siya sa Panginoon Kristo. Anong ginawa ni Martha? Nagsumbong. Lord, sabi niya, Lord, Lord, sabi nga, Panginoon, wala ba kayong wala bang man sa inyo? No? Sabi niya, na pinabayaan ako ng kapatid ko, no? Pag-complain siya at sa paglilingkod sa inyo, no? Sabihin niyo nga sa kanya na tumulong sa akin, nagsumbong sa kanya, no? I think it applies to us, no? I mean, nangyayari sa ating buhay yan. Hindi ho ba? Oh, kung hindi, good. Pero kung nangyari sa inyo, tawanan na lang natin. No? Kasi tingnan natin, ganun tayo eh. Now, tingnan natin ang senaryo, susunod na senaryo. Sabi ng Panginoon sa kanya, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag sa maraming bagay. The Lord answered and said, Marta, Marta, you are worried and bothered about so many things. Alam niyo mga kapatid, ang nakikita ko dito, if you are focused on your work, huwag mo nang isipin yung nasa labas. Concentrate on what you're doing. Focus on what you're doing. Kasi kung talagang hindi mo matatapos yun, masasama lang ang loob mo kung marami pa ka pang iisipin, lalo yung mga ibang tao. Diba? Kung ang pinapagawa sa'yo ay maglinis, di maglinis. Kung ang gawain mo ay magluto, gawin mo na yun. Huwag mo nang intindihin yung ibang tao. Just do what you are entrusted to do. Kasi kapag binaling mo yung focus sa ibang tao at sasabihin mo, ay naku, ba't ako lang ang nandito? Ayan mo. Let the people see what you're doing at kung mayroon silang konsensya, tutulungan kanila. Kung wala, so fine, so good. Basta ang importante, ginagawa mo yung tungkulin mo. But Martha, on the different hand, sabi niya, nabagabag siya. No? Nabagabag. Yung bagabag nin, very sa akin yan. Very important word sa akin yan. Nabagabag ako isang araw eh. Kaya nangyari na dito. Oh, see, nabagabag tayo. No? At sabi ng Panginoon Diyos, Martha, Martha, nag-aalala ka masyado at nababagabag sa maraming bagay. And sometimes we are like that. And sometimes we are like that. Hindi, at ang masama pa doon, no, itinuro pa natin yung kapatid natin. No? Na dahil nakita natin walang ginagawa yung kapatid natin, siya pa ang ating ginawang may kasalanan ngayon. Bakit hindi tayo makapagtrabaho ng maayos? Hindi ba? No? Dahil kung ano pupunta sa isip natin, unfair, bakit ako lang? Ikaw yung pumili ng gano'n, di ba? At the first place, ikaw yung pumunta sa kusina. At the second place, ikaw yung gumawa ng trabaho. O, gawin mo, tapusin mo, pero yun nga, because of distractions, ang distraction na yan na sinasabi ng Panginoon dito yan ay, you did not focus on what you're doing. Okay na sana yun eh. Nakikinig ka sa kanya habang gumagawa ka, multitasking, di ba? Ganon. Pero, nainggit ka eh. O naasiwa ka sa nangyayari na ikaw nagtatrabaho, yung kasama mo, hindi. Di ba? Maalala nyo pa ba yung sabi ni Pastor Det na bibigyan ka ng $100 ngayong pag nagtrabaho ka ngayong umaga, bibigyan ka ng $100, tapos yung may nag-apply ng tanghali, $100 din, yung panghapon, ilang oras na lang siya, $100. Yung may-ari, ano ngayon doon ang problema? Kung gusto kong bigyan sila ng tigwa $100 kahit na ilang oras ang trabaho. The same token, no? Ano ngayon kung ang gusto ng tao ay makinig sa Panginoon Diyos? No? Ikaw gusto mo magtrabaho. No, because of gusto lang nating magpakita ng hospitality. There's no problem of showing hospitality. But ang ginawang kasalanan dito, nabagabag si Martha, no? Nakita niya na it's unfair, no? It's unfair sa kanya. Ngunit ano sabi ng Panginoon, no? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, and let me show this to you. At ang sabi ng Panginoon sa kanya ay
Ngunit isang bagay lamang ang kailangan, sabi ng Panginoon. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at ito'y hindi kukunin sa kanya. So ano yung ibig sabihin nito? No, isang bagay lamang ang kailangan. Anong kailangan na kailangan natin o kailangan ni Maria o yung dalawang kapatid? Pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Ano yung pinili ni Maria? Ang pinili niya ay makinig sa Panginoong Jesucristo. No. Maaari naman tayo makinig eh. Kaso, yung ginagawa natin, nadidistract tayo eh. Naging more importante pa yung ginagawa natin kaysa yung nakikinig eh. Di ba? Kung mas importante yung pakikinig natin sa Panginoon Diyos, kahit anong ginagawa natin, we should never be distracted. Pero nangyari doon, na-distract si Maria. So, at ang pinapakita lang dito sa atin na mga kapatid, na huwag tayong kapag sa pakikinig tayo ng salita ng Diyos, let us focus. Ilayo natin lahat ang mga bagay na mag-distract sa atin. Kung kaya natin maging multitasking, no problem. Pero huwag tayong mag-complain. Huwag tayong mag-complain. Nakita kasi natin dito na nag-complain si Martha against sa kapatid niya. Ang mahirap nito, mismong kapatid niya, ang inaway niya. No? Don't you see this? Don't you see yung istorya nito? Papunta sa away. No? Papunta sa away to. Hindi sinabi ng Panginoon yung conclusion eh. Yung conclusion. Maaring lumabas ang Panginoon sa Kristo sa bahay na yon. Maaring pinagsabihan niya si kapatid niya. Ikaw kasi, di ba ganoon naman tayo eh. Sana hindi na ako napagsabihan ng Panginoon sa Kristo kung tumulong ka lang sa akin eh. Ganoon eh, di ba? Pero hindi pinakita ng Panginoon sa Kristo sa kanyang istorya to. He left that for you and me. Iniwan sa atin yung conclusion, ang ano maging conclusion. Aawahin mo ba yung kapatid mo? O titignan mo ang sarili mo? Na nagkamali rin tayo. O tama ang Panginoong Kristo. O mali ang Panginoong Kristo. No? Di ba? Kaya sabi ng pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Okay. So kung si Martha, hindi niya pinili ang mabuting bahagi. Maaaring pinili niya ang mabuting bahagi kung hindi siya nag-complain. Di ba? Wala naman sinabi ng Panginoon Kristo, mali kasi ang ginagawa mo eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon, ikaw kasi naman Martha, dapat dito ka sa paanan ko. Hindi niya sinabi yun eh. He allowed Martha to do things, to be hospitable to him. Hindi ba? But nag-complain siya eh. Ganun tayo minsan eh. Kaya tingnan natin, tayo mismo ang may problema, hindi yung ibang tao. See, and now, because nakikita natin yung problema, tinuturo ngayon natin, yung tao ang may problema. Siya kasi. Pero hindi natin alam, tayo pa lang may problema. No? Kaya kita nyo dito, pinili ni Maria ang mabuti. Tayo, pinili natin mabuti, kaso na-complain tayo eh. We did, because of distractions. Nandun yung inggit, nandun yung ako na lang ba dito sa kusina. Ano yung kapatid, kapag ako lagay niyo sa kusina, heaven sa akin ang kusina. Nandun ang pagkain eh. Pag sa banyo, nako, mahirap yun. Lagay niyo ko sa kusina, kahit na ako na maglinis ng kusina. Pero ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, that in any kind of work that we are entrusted to, no, let us do our best, no, and let us not be distracted because of other people. Other people might hindi sila sasang-ayon sa ginagawa mo, o hindi, they won't go with your work, no, pero you are entrusted by that work eh. No? Kaya nga kung pinagbutihan ni Maria yon, no, at saka pumunta siya sa papaanan pa ng Diyos, di napakaganda sana eksena. Pero iba yung eksena eh. Pinakita ng Panginoon Kristo dito na there are separate things in life na dapat na mangyari sa ating buhay na ginagawa natin, na wag na nating pagkainggitan ng isa't isa, no? Kung yun ang ginagawa ni Maria, so be it.
Wag tayong magdamdam, wag tayong maging worried or ma-distract sa ating mga ginagawa. Kasi yun ang ko natin eh, yun ang, halimbawa si Maria, yun ang expert niya eh. Expert sa kusina eh. No? And si Maria was expert on being with the visitors. No? Kaya kailangan there's the division of labor eh. Division of labor eh. Tingnan natin to bigyan natin ng ibang senaryo. Si Maria sumama kay Marta sa pag-aayos ng kung ano man lang ginagawa nila sa kusina. Eh sino kasama ni Jesus doon? Sino naiwan si Jesus? Ano nga nakita niyo bisita, hindi siya na-entertain. No? Hindi siya na-entertain. Paano naman kung ang isang senaryo, dalawa sila doon sa paanan ng Panginoon Diyos? The better, di ba? Kasi ang pagkain, nandyan lang yan eh. No? Ang importante kasi doon, pinapakita ng Diyos dito, mas pinili ni Maria ang mas mabuti. That is to be with the Lord Jesus Christ. No? Sa lahat ng bagay, when Jesus Christ comes first in our life, that should always come first in our life. Jesus Christ should be always with the priority, the number one, and that will come first in our life. Let us put down everything down in our life when Sunday comes, when Jesus Christ time is. Yung ibig sabihin nito eh, no? Walang ibang bagay na kasi maaring sa Sunday marami tayong ginagawa, but give more importance, no, sa Panginoon Diyos. Kapag oras niya, no. Kasi minsan lang bumisita ang Panginoon Diyos, magiging busy pa tayo sa iba't ibang gawain. Yun ang mahirap. No? Kaya makikita natin dito mga kapatid na why is it necessary na nandun tayo sa Panginoon Diyos, no? Kasi kapag ang Diyos nandyan, dapat nandun din tayo eh. No? Siya ang hari eh. Ikaw ba kapag ikaw ba ay isang alila, isang servant or isang alila ng isang kingdom, pinaghihintay ba natin ang isang hari? No, ang hari dapat ang naghihintay sa atin, no? Tayo pala ang naghihintay sa hari, hindi yung hari ang naghihintay sa atin. Same thing with kapag bumisita ang Panginoon Diyos, ang pinakamaganda gawin natin, nandun tayo sa paanan niya, no? It is very important. It is necessary, sabi nga. It is necessary. No. The most important thing that we should do is to be in the foot of the Lord Jesus Christ. No. Kasi alam niyo mga kapatid, it is yung pagbigay ng pagpapahalaga ng oras, ng panahon para sa Kanya. Alam nyo kung bakit? Nandun yung blessing eh. Kaya nga, nandun yung blessing eh. We miss all the blessings because of all our busyness in this world. Nandiyan ang Panginoong Kristo, imbis na i-entertain natin ang Panginoong Kristo, hindi eh. Gumagawa tayo ng mga bagay na sana maintindihan ng Panginoon Diyos, pero hindi. Mas intindihan ng Panginoon Diyos, nandun tayo sa Kanya. No? Hindi niya though it is important to be hospitable, no? Important rin po ang maging hospitable, but it is more important, no? It is more important to be at the foot of the Lord Jesus Christ. Yun ang mas importante yun, no? Hindi kailangan ng Panginoon Diyos siguro ng merienda. Hindi na kailangan yun eh. Though maybe tayo mga bisita, kailangan natin ng merienda, mga ganun. Pero ang importante yung attention eh. Nakita nyo ba yung may pumasok na bisita, tapos sandali lang ha, dito lang kami lahat, tapos naghihintay yung bisita, di niya lamang gagawin niya, no? Kung ako yung bisita, siguro alis na lang ako, parang di ako pinapansin, di ba? And that is maybe how Christ would feel kapag ganun tayo. Lord, kasi busy ako gumagawa ng pagkain nyo eh. Ganun tayo, Lord, sandali lang, ba't di mo kasi sabihin yung kasama mo nang nandyan na tulungan ko para mabilis, no? Hindi importante sa Panginoon yun. Ang importante sa Panginoon, what is important to God or to the Lord Jesus Christ is your presence. Your presence. No?
sa Kanya. And of course, your obedience to Him. Kaya po pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Let's always choose what is good. No? What is good. And that is to what? Sit down, maupo sa paa ng Diyos at makinig. See here, makinig sa sinasabi ng Panginoon Diyos. When we go to church, when we go and listen, no, siguro ang service lang ng isang is 1 hour to 1 hour and a half or 2 hours. Minsan di tayo nakikinig kasi busy tayo sa isip natin sa iba't ibang bagay or after kung anong gagawin natin after the service. Lalong-lalo kung may mga Pacquiao fight, no? May mga iba't ibang events na gano'n. That makes, yun ang mga distractions sa ating pakikinig sa Panginoon Diyos. You know, when Sunday comes and shows its friendly face, we set our work aside and rumble through God's lovely world along the countryside. Sabi nga kasi napaka-importante po yung oras na ibibigay natin sa Panginoon Diyos. And sabi nga dito, the one thing needed is for Martha to receive the gracious presence of Jesus, to listen to His words, to know that she is valued also, not what she does and how well she does it, no? But for she is a child of God. Kaya kung tayo po ay isang anak ng Diyos, hindi po yung ginagawa natin, no? Though it is important po yung mga ginagawa natin, pero when it's time that when we go to the presence of the Lord, all ears dapat tayo. Patayin natin po yung mga cellphone natin o turn off natin yung mga cellphone natin because that time is for the Lord. Tignan nyo sa service natin, we have our cell phones. Okay, naka-turn off pero naka-vibrate. Pag nag-vibrate, titignan naman natin. That's a distraction. Inaamin ko po yan, nangyayari po sa akin yan. I feel sorry about it. I'm sorry, Lord. No, I'm sorry, Lord. Inaamin ko na. Minsan kasi, kala mo kasi importante, no? Mas importante sa Panginoon Makikita nyo na sa Panginoon Diyos yun kasi pinapanood tayo no? Napapailing na lang ang Panginoon Diyos kasi nakikita niya tayo na nakikita sa atin na yung cellphone habang nagsesermon yung pastor, nakikita ganun tayo, no? Pero it is something that we should be aware of, no? Kapag ganun tayo, Lord, sorry, ngayon hindi ko nagagawin dahil alam ko ngayon na mas importante pala yung salita ninyo. You know why? Kasi yung pagbigay ng message ng pastor o yung nagbibigay ng mensahe, maybe that important part of it, doon ka nalihis ng paningin. Doon ka nalihis ng sa ginagawa mo. Hindi mo narinig yung para ay para sa atin o para sa iyo. Yung blessing na yun nawala dahil sa na-distract ka. The enemy would use that thing for us to be distracted. No, pero nga ito, dahil napag-aralan natin ito, ano po ang mas importante? No? Then we have to focus onto that. Focus onto the Lord Jesus Christ. There's only one thing that is necessary. No? Isang bagay lamang ang kailangan natin. That is to listen, maupo sa paanan ng Panginoon Diyos. Amen. Amen. Kung may mga tanong po kayo dyan, let Brother Ramon answer it. Dahil, ako na naman. Na-distract. Na-distract tuloy ako. Hindi. Kasi palagay ko hindi nila naintindihan yung tungkol kay si Martha at saka si Mary. Si Mary at saka si Martha ay magkapatid. Dumating si Jesus at anong ginagawa nila doon, Pastor? Nila Jesus. Nandun lang sila sa bahay. Di ba? Yung parang bisita lang sila, di ba? Bumisita ang Panginoon sa kanya. But makita natin dito that Mary went to the foot of Jesus Christ, and then Martha went to the kitchen and did something in the kitchen. Maybe anong pinagagawa niya? This is sinabi. Basta may ginagawang pinagkakabalaan si Martha. Okay, imbestigahan natin ngayon kung ano yung nangyari. Baka kasi hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng Martha.
So si Martha ay, nung dumating si Jesus, in-entertain ni Mary si Jesus. At naman si Martha ay busy sa kusina sa pagpe-prepare ng mga pagkain. Kaso ang nangyari, nagreklamo si Martha kay Jesus. Actually, hindi nagreklamo yun, parang ano bang tawag? Nagselos. Kasi Nagsabi lang siya, nagsabi sa Panginoon. Nagsabi siya. Bakit sabi, ba't si Mary nandiyan dyan, hindi niya ako tulungan dito. Hindi niya ako tulungan dito sa gawain sa kusina. Sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, yan yung pinili mo. At si Mary, itong ginusto niya. So nobody can take away from that. Hindi babawiin sa kanya yung gusto niyang gawin. So meaning to say, mas inuna ni Martha yung ibang bagay kaysa asikasuhin yung importanteng taong dumating sa bahay. Which is yun ang Panginoong Diyos. So kasi baka ang niisip ng mga tao na nanonood sa atin ngayon, Pastor, ay si Martha ay nainggit kay Mary dahil ayos ang tulungan. Pero ang pinaka-istorya talaga niyan ay na-distract si Martha dahil mas ginusto pa niyang gumawa ng ibang bagay kaysa magpuri sa Panginoon. Yan ang parang mas closer na meaning nung itong istoryang ito. No, Pastor? Yeah. So, makikita nga natin dito that kasi nakita ni Martha yung ginagawa ni Mary, no? So, yun, nakita niya, kaya nagsabi sa Panginoon na, Panginoon, walang anuman ba sa inyo na pinapabayaan ako. Sana, ang gusto ni Mary, sabihin ni Jesus Christ kay Martha, sabi ni Martha, ang ibig sabihin ni Martha dito na, Panginoon, sabihin mo naman kay Mary na tulungan ako. Yan, oo. Kasi tulungan ako para matapos na ako dito. Para, maaaring tama rin siya. No? Tama rin, nangyayari sa atin yan. No, kasi nakita niya kaya na-distract siya kasi, kaya nakita niya kasi yung kapatid niya. So kaya yun wrong reality kasi nito, kung titingnan natin nito, kung titingnan natin dito, na-distract siya dahil wala siyang katulong . Gusto niya may katulong siya. Gusto niya na si Mary, wag muna siyang mag-entertain doon, kundi samahan siya sa dito. Tulungan siya. Mm-hmm. So kung titingnan nga natin yung sinabi ko nga kanina, kung may bisita tayo, hayaan ba natin yung bisita natin na nag-iisa doon? Hayaan ba natin, diyan ka muna at kami po gagawa ng pagkain mo. Hayaan ba natin siya, or will somebody entertain him also? No. Pero ang nangyari kasi nito dahil nag-iisa siya sa ginagawa niya, nawala siya sa focus . Nakita niya kasi yung kapatid hindi tumutulong . Ganun likas ang tao, no? Pero ang pinaka-importante doon is, though it is important for us to prepare things, bakit ganun hindi nila prepare agad? Hindi, kasi biglaan . Pero ang importante kasi doon na makita natin that ang bisita should be entertained. Okay. In the bigger scenario, when we go to church, when we go and worship the Lord, no? At andun ang Panginoong Jesucristo, how do we entertain Him? Are we going there to be late comers? Pupunta tayo doon kapag no? Ang Panginoon Diyos ba naghihintay sa atin? Ganun. Kainan na, no? Pupunta doon. Tignan nga natin ang senaryo. The bigger picture of the story is that hindi tayo talaga pupunta sa paanan ng Diyos at nakikinig para tayong Martha. Kaya sabi nga ng Panginoon Diyos dito, pinili ni Maria ang mas mabuti. Inuna niya ang Panginoong Jesucristo. Dapat ganun tayo sa Panginoon Diyos. When we go to the Lord, paggising pa lang sa umaga, inuuna natin ang Panginoon Diyos. Yung pinaka-importante. Inuuna natin ang Panginoon Diyos. Yeah. Hindi yung,
Hintayin ko na lang yung sermon, tsaka ako papasok sa iglesia. Maraming ganun eh. No? Alam niyo mga kapatid, nung sa kabilang church ako noon, 9 o'clock is the service time, 9 o'clock. 9:05, nagkakapian pa sila. Wala, isanara ko na yung kwan. Sabi ko, ano ba klase kayong kwan? Sabi ko, 9 o'clock appointment natin sa Panginoon Diyos, 9:05, nandiyan pa rin kayo. Sabi ko, di ba nakakahiya sa Panginoon Diyos yun? Oo. Ang sa Panginoon Diyos is that, hindi naman ang Panginoon Diyos ang nagsabing 9 o'clock o 10 o'clock Tayo ang nag-set ng time na tayo'y dadalaw sa Panginoon Diyos And yet, we don't do there. We don't do that even we don't even dare to go there on time. Di natin iniisip yun, no? Di natin nakita yun Pero nakita ko na, mahirap yun na pinaghihintay natin ng Panginoon Diyos. No? The mere fact na nakikita kasi ang puso natin kung we are there to worship Him o hindi Nandun ba pusong Marta tayo o pusong Maria? No. Isang oras lang yun Yung sermon ng pastor is only less than 1 hour. Hindi pa tayo mapakali. Hindi pa tayo makafocus. No. Because we are distracted with many things. No. Ganun si Marta No. Kaya nga mga kapatid, we look on the bigger picture of this story. Na minsan tayo mismo, kaya nga tapos si Marta tinuturo niya yung kapatid niya. Sabi ko sa inyo, huwag mong ituro kahit sino man, ituro mo yung sarili mo Once na nagturo ka, ibig sabihin niyan ikaw may kamali. Mayroon kang dapat ayusin. Mayroon kang dapat ayusin sa sarili mo Kaya mahirap pagturo Si Brother James kasi si Pastor Rito, hindi. Ikaw muna. Kaya sabi nga ni Panginoon Hesus Kristo, Marta, no? Masyado kang nababagabag ka, sabi niya. Sa marami kang ginagawa, no? Pinili ng iyong kapatid ang mas mabuti, no? Kaya tingnan natin dito mga kapatid. Kaya it's a story. It tells us about our relationship with our brothers and sisters and our focus sa Panginoong Jesucristo. No? Kaya makikita natin dito kung saan tayo Is our relationship worth it na kasi kapag may relasyon ko sa Panginoon Diyos, talagang uunahin ko Panginoon Diyos kasi mahal kong Diyos Mahal kong Diyos I'll be there as early as the bird. Kasi the early bird catches the early worm. Sabi ni Pastor Lima kahapon yun. Yeah. Yan. Hindi niya kasi pinili yung priority. Yeah. Dapat ang Panginoon ang priority. Yung pag mag-church tayo, maagang pupunta ng church. Yung iba, kinatamaran na. Sabi niya, sa online na lang ako manonood. Total, pareho din naman yun. So, yun ang mentality ng iba. O kaya, yung iba, sasabihin ay nako, busy ako ngayon meron akong importanteng gagawin. So mag-skip na ng pagpunta ng church. So yun ang parang Marta style yan na hindi natin pinipili yung pinaka-importante. Napaka-importante talaga yung fellowship natin sa ating Panginoon. So kaya pagka nagiging joke yan parang biro, ayan, para ka na namang si Marta. Ayan. Yeah. So, may istorya dito, Brother Ramon. May istorya dito na sabi ng isang sabi niya, ayaw ko na punta sa church. Yeah. Hindi naman ako pinapansin ng mga tao dun Sabi ng asawa, bumangon ka na dyan at magbihis ka na, punta ka na sa church. Kailangan ka doon. They love you, the people love you there. Sabi niya, hindi, matutulog na lang ako, magpapahinga na lang ako dahil wala. Kahit magsasalita ko doon, hindi naman nila ako pinapakinggan. Sabi niya, alam mo darling, sabi niya, bumangon ka na dyan, baka huwag kang magpa-late, sabi niya. Dahil kailangan ka nila doon. Wag na, sabi niya. Hindi naman ako kailangan doon kasi hindi na ako pinapansin Alam mo, sabi niya, tumayo ka na dyan, sabi ng asawa niya
tumayo ka na dyan, no, at gumawa ka ng sermon mo dahil ikaw yung pastor. Sabi niya, kaya punta ka na sa church. Sabi niya, kita mo, pati yung pastor. Nakita niyo yung istorya na yun? Pati yung pastor ay minsan nangyayari sa buhay niyang ganun eh. Dahil sa maraming distraction. No. Hindi niya na naalala na pastor pala siya. No? Na ang tungkulin niya ay siya pa ang dapat siya dapat ang nangunguna sa mga kanyang iglesia, sa kanyang membro. Ang ibig sabihin lang nito mga kapatid, na it doesn't matter if you're the leader or the pastor or of the church, is that what is important is that inuuna mo ba ang Panginoon Diyos sa buhay mo? Is He the priority of your life? No. Of the Lord Jesus Christ. Tingnan natin ito mga kapatid in comparison, in fairness, in comparison to the other religions. Pag Sunday, hindi ako magtatrabaho sa nila. It's my religious right. No, pero tayo mga Kristiyano, kakagatin natin kapag linggo kasi may pera eh. Kasi trabaho eh. No? Sayang. Kakagatin ko 'yun. Magtatrabaho ko dahil double time 'yon. Double pay 'yon. Linggo 'yon eh. Kakagatin ko 'yon. Maintindihan na sasabihin natin, i-justify natin, maintindihan ng Panginoon Diyos, kailangan ko ang pera eh. Oo. Pero tingnan mo yung mga ibang religious mga ibang religion. No, pag sinabing linggo, can you work on Sunday? No, it's my religious right. Hindi ako pwedeng magtrabaho dahil itong I have a responsibility to my church. Oh. Pero tayo pa mga Kristiyano, tingnan mo. Hindi natin masabi-sabi 'yon. No? Kapag Sunday or kung mayroon tayong gawain sa church, no? Hindi natin kaya magpaalam sa church. Sir, can I leave on Sunday or on this Sunday because I have a ministry to do? Nakakaya, no? Nahiya tayo sa Panginoon Diyos. Kasi, tingnan mo ang relasyon mo sa Panginoon Diyos. Makikita mo kasi anong klaseng relasyon tayo. Kaya sa istoryang ito, pinapakita ni Jesus kung anong klaseng relasyon mayroon tayo eh. Are we Martha? Are we Mary? Maraming mga Kristiyanong ganun eh. Mga Kristiyanong ganun. So makikita mo na kung paano ang kanilang buhay, no? Kaya kung minsan makikita natin na hindi maayos dahil nga hindi nila inaayos ang relasyon nila sa Panginoon Diyos. No? Kahit ano, it doesn't matter what you are, who you are. No? Kung ano man ang status mo. Mayaman ka man, mahirap ka man, no? Ang importante doon is your presence or relationship with the Lord. Kung inuuna mo ba siya? Kung inuuna mo siya. Alam ko mahirap ito. Marami siguro nag-iisip na mahirap to. Pero kung ilalagay lang natin sa isip natin ang Matthew 6:33. Yan. Tandaan nyo, Matthew 6:33, which is, seek first the kingdom of God and His righteousness. So, seek first. Hindi second. Seek first. Unahin natin, no, ang kaharian ng Panginoon Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Lahat yan and everything will follow. Kasi inuna mo ang Panginoon Diyos na makapangyarihan eh. Inuna mo ang Diyos na may kaalaman. Inuna mo ang Diyos na siya may kakayahan. Sabi ng Panginoon Diyos sa John 11, apart from me, John 15, apart from me, wala kang magagawa. Maliban sa akin, wala kang magagawa. Kaya makikita mo, kahit hirap na tayong pinagagawa, wala eh. Walang joy, kasi walang Panginoon eh. Kaya mga kapatid, this is something that we have to look into first, no? And that goes kita mo why other religion have joy. Kasi inuuna nila yung kanilang God eh. Their own God, their God. No? Maganda yung topic na yun eh. Kasi yung God na pinagkuha nila is also the God in heaven eh. It's just that iba naman ang kanilang how they would believe on that. Iba naman yung pag-believe ng Kristiyano. Pag-aaralan natin yan kasi maganda yan. Maganda pag-aaralan natin minsan. Okay. Ayan. Ako. So malinaw na malinaw yan. Priority ang Panginoon
bago yung ibang bagay. Natatandaan ko yung pastor ay nung araw, field technician ako. So, ang schedule ko sa pool yung Sunday. Monday ang day off ko at saka Tuesday. So, nagtatrabaho ko hanggang Sabado at saka Linggo. Yung Linggo ano yan araw ng church yan tinatawagan ako ng mga stores na sinusupport ko sa telepono. Tinetext nila ako. Meron akong ticket number na pinupuntahan ko sila. Pag tumunog yung telepono ko, ang sama-sama ng loob ko kasi naiiwanan ko yung church. Alam mo, hindi rin ako nagtagal sa trabahong yon. Iniwanan ko na rin siya. Kasi sabi ko, katuwiran ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. So nag-resign ako sa trabahong yon at naghanap ako ng ibang trabaho. Mas na-bless ako. See how God works, ano? Yes. Pag inuna mo ang Diyos, ibe-bless ka niya. Another example, kung natatandaan nila dito sa iRadio, nabigyan ako ng opportunity na magtrabaho sa Southwest Airlines. Napakalaking sweldo. Hindi ko na-experience sa buong buhay ko yon. Pero, pikit mata, pastor, hinayaan ko. Libre travel ko kahit saan, hotel. Pupunta ako ng iba-ibang airport dito sa buong USA. Ilang states yan dito meron tayo. Pag landing ng eroplano, nandun ako sa airport, aayusin ko yung mga computer nila. Yun ang trabaho ko doon. Tapos, syempre, hindi naman agad-agad naghihintay yung eroplano. Babiyahe uli yung eroplanong pabalik sa ibang states na naman. Mag-i-stay muna ako sa isang hotel. Inisip ko, sabi ko, wow, ganda tong trabahong to. Exciting adventure. Kung saan ako nakakarating. Pero, anong mangyayari sa iRadio? May pinapagawa sa akin. iRadio! May pinapagawa sa akin ng Panginoon eh. So, kung iiwanan ko ito. So sabi ko, Lord, hindi na lang. Siguro, iwanan ko na lang ito. Sa iRadio na lang ako. So, pinagpalit ko yung magandang opportunity. Pero, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi natin dapat iiwanan. So, sabi ko, mas binigyan ko ng importansya yung Panginoon. Hindi yung ibang bagay. Kasi itong mga trabahong ito, mawawala at mawawala eh. At saka malay ko, sinusubukan lang ako ng Panginoon. Hindi natin alam. Yes. Mga kapatid, sa mga nakikinig dyan, narinig niyo po yung testimonyo ni Brother Ramon. No? Sinayang niya. Hindi niya sinayang 'yon eh. Tawag dito, hindi sinayang may word eh. Dapat may word na ganun eh. Pinalipas niya. Pinalipas niya ang magandang tawag dito, oportunidad sa mas maganda. Maganda na nga, pero mayroon pa lang mas maganda. Kaya tingnan natin mga kapatid, maganda, pero tingnan natin, mayroon pa parang mas maganda. Doon tayo sa mas maganda. Pinakamaganda, which is the Lord Jesus Christ. Ganoon din ako noon eh. Gagawin akong manager ng isang kumpanya. Sabi ko, kasi pag graduate ko sa school, ibibigay ko buhay ko sa iglesia. Tamang-tama pag graduate ko, ibibigay yung promotion ko as a manager. Wow! With all the perks. Binata ako noon ha. Kita mo kapag binata, binigyan ng posisyon ng managers, iba ka. No? Iba ka eh. Oo. Pero sabi ko, Lord, sabi ko, nabigay ko yata buhay ko sa church. Doon na lang ako sa church. Alam niyo lang yung trabaho ko sa church? Janitor. Pero hindi naman ako pinabayad ng Diyos. Amen. Masaya naman ako eh. That's the right word. Masaya. Yun yan, pastor eh. Malaki nga sweldo, maganda opportunity, maganda benefits. Pero ang tanong, masaya ka ba? Di ba? Yun ang tanong eh. So, I choose na naging masaya ako sa iRadio. Yung kontento na ako, okay lang, ganito ang ating kinikita. Sapat lang. Hindi na tayo naghahangad ng sobra-sobra. Tama na, eksakto lang. Nakakain tayo. Sapat lang, no? Yung nakakain tayo 3 beses isang araw, nakakabayad tayo ng ating mga bills. Okay na yun. Kasi pag hihirit ka pa ng mas malaki, baka makalimutan ko na. More responsibility. Oo, at saka makakalimutan ko ng Diyos eh. Kung kaya mo ang responsibility, no problem. Kaya mo ang responsibility, like to become the president, that's a big responsibility, walang problema yon. Ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Pero, again, unahin natin ang Panginoon Diyos.
Yun ang lagi nating tatandaan o lagi nating unahin ang Panginoon Diyos, and everything will be added unto you. Hindi ko kayo pinipilit mga kapatid, pero ito po yung salita ng Diyos. Nakita nyo po ang patutuo ni Brother Ramon, ang patutuo namin. Kapag inuna ang Panginoon Diyos, everything will be added to you. Yeah. Kaya nakikita natin dito, inuna ni Maria. At sabi ng Panginoon Diyos, pinili na Maria ang mabuti, ang maganda. Amen. So, Amen. so ganun tayo. Amen. Mhm. Ayan. May mga tanong mo ba dyan? Marami, Pastor. Puro mga side comments. Side Ayan. comment. Oo, mas maganda ito siguro. Babasahin na lang natin doon sa ating GC. Ayan. Sige. Okay. Okay. Kung wala, tayo po Manalangin na. wakas sa ating panalangin na sana ang ating natunghayang pag-aaral ngayon ay maging aral sa ating paglalakad ng ating panampalataya. Let us pray. To our dear God and Heavenly Father, how gracious you are, how loving you are, how understanding you are. Naintindihan niyo po ang aming mga sitwasyon. At nandun po kayo sa lahat ng aming sitwasyon na inaayos. Sana po ay mabigyan namin ng puwang na kayo po ang mag-ayos ng mga bagay na ito upang sa ganun man ang iyong kalooban ay nagagawa po namin. At ganun kung nagagawa namin ang iyong kalooban, nakakapagbigay kami ng kaluguran sa inyo. Panginoon, alam ko na minsan marami pong mga gawain na balisa kami. We are doing many things, and yet, Lord, ang pinaka-importante pala ay yung makinig ng iyong mga salita. Alam ko, Panginoon, sa ibang dako, sa ibang lugar ngayon, sa oras na to, ay oras ng kanilang panambahan. Sana po ay they would commit themselves to that. And again, Lord, this is also a part of serving you. Sa aming Bible study is also a way of worshiping you sa pakikinig sa iyong salita. Purihin mo, Panginoon, purihin ka, Panginoon, ang mga ginagawa namin. Nawa po ay sa aming pakikinig ay nabibigyan po ng aming mga puso na magbago ayon sa inyong mga kalooban. Salamat po sa iRadio at salamat po sa gawain ito tuwing Sabado na nakapag-aaral po kami at nakakarinig ng iyong mga salita. Ngayon sana po ang mga payo at aming mga narinig ngayong gabi ay ngayong oras na to ay aming ilagay sa aming puso. Iukit namin to. Itahi namin sa aming mga puso upang sa ganun man ay mararamdaman namin ang mga sugat nito o mga ukit nito sa aming mga puso. Na upang sa ganun, pag dumating ang mga panahon, ay maalala po namin at magamit ito at makapagbigay ng kapurihan sa inyo. At sa ngayon, Panginoon, basbasan niyo po kami sa aming paghahiwalay. Samahan niyo po ang bawat isa na sa kanilang mga ginagawa ay Lord ay bigyan niyo ng iyong kalakasan at comfort. Ganoon din po sa mga aming takapakinig na may mga mahal sa buhay na may karamdaman, patuloy Panginoon na mangusap kayo sa kanilang buhay, sa kanilang katayuan ngayon. Sa mga may pamilya pong hindi nagkakaunawaan, Panginoon, pumagit na kayo at sana po makita nila na ang importansya sa haligi ng tahanan ay kayo po, Panginoon. At patuloy, Panginoon, sa amin lahat, sa aming pagwawakas sa aming gawain ngayon, sa aming Bible study, sana po nakapagbigay kami ng kapurihan sa iyong pangalan. Sa iRadio, patuloy, Panginoon, gamitin mo na maging daluyan po ng pagpapala. At po tinalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. 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 Okay. Okay. Thank you, Pastor Jamis. Okay. See you again next week. Next week. Bukas. Bukas ba? Okay. yung computer, yung laptop ko naman, lumalabas na naman eh. Ha? Lumalabas na naman yung lagay natin. Ganun? Oo. Check natin bukas. Genuine. Sabi, genuine na naman eh. Di ba rin? Check natin bukas. Okay. Kasi, Thank good night. you. Alright. Good day, everybody. Already. Alright, bye-bye. Thank you. Ayan. Alright, Pastor Jamis po at ganda-ganda na kanyang na-share ngayong gabi yung ano ba importante, di ba?
Isipin natin, kahit sa simpleng buhay natin, ano bang uunahin natin? Priority first. Ilang naman ang key, yung ano yung pinaka-priority natin sa buhay. Pero kapag sa Panginoon ang pinag-uusapan natin, siyempre, siya ang importante. Bitawan mo lahat yung ginagawa mo dyan. Iwanan mo lahat yung ginagawa mo yan. Dahil lahat yan, baliwala. Ang importante, ang ating Panginoong Jesus. I surrender, I give up sa akin. Give up ko yung mga bagay na opportunity sa aking buhay. Trabaho, adventure, wow. Sa edad kong ito, meron pa palang magagandang opportunity para sa akin. Pero naisip ko, paano ang iRadio? Paano yung mga nanonood dito? Paano na sila? Pag iniwanan ko ito, isa pa inumpisan ko na ito. Tinanong ko sa sarili ko, ano ba importante? Sabi ko, pinagagawa sa akin ni Lord to Baka mamaya sinusubukan lang ako. So, pinili ko itong iRadio. Ano ang kapalit? Siyempre, wala yung mararangyang bagay. Hindi ako magkakaroon ng ganitong bagay. Pero, di bali na. Masaya naman ako sa ginagawa ko, di ba? Sana kayo din sa inyong buhay na pag dumating ang opportunity sa buhay ninyo, tanongin yung sarili niyo. Ano ba yung mas importante? Ano ba yung mas makakabuti para sa inyo, sa spiritual nating buhay? Isipin natin mabuti. Ipag-pray natin mabuti yan. Hindi yung basta susunggaban mo lang. Kasi kailangan ko trabaho Maintindihan ng Panginoon yan na kailangan ko ng trabaho. O baka, ito yung blessing. Pero tanongin po natin, di ba meron tayong tatlong formula? J-O-Y, joy, Jesus, others, and you. Ito yung ating pamantayan. Ito ba papuri? It will glorify God. Letter J. Unahin natin ng Panginoon. Jesus. Second, others. Makakabuti ba sa kapwa natin to? And lastly, you. Di ba? Joy. J-O-Y. Jesus, others, and you. Unahin ng Panginoon ang ating kapwa at huling-huli ang ating sarili. Alright. Meron po tayo mga katanungan dito ngayon. Meron akong test na ibibigay sa inyo. At I hope nagte-take notes kayo. No? Kasi yung mga batang mabait daw ginagantipalaan. Kayo ba ay mga mabubuting estudyante? Kayo ba ay nag-aaral mabuti? Nagte-take notes ba kayo? Bueno, kung kayo nagte-take notes, magbibigay po ako ng tig 500 pesos. 5 na. Sabi ko 3 lang Ngayon 5 na. Pero, meron akong 3 katanungan. So, ready na ba kayo? Okay. Ang first question natin ay ito yung nung July 10. Hindi, July 10. Nung kay Pastor Sunny nung Friday. Okay, ito yung kahapon kay Pastor Sunny. Yung topic niya. Ang question ko dito, how would you know if a person is true Christian with a true gospel? 3 po yung binanggit ni Pastor Sunny doon. So, ano yun? Ulitin ko yung tanong, how would you know if a person is a true Christian with a true gospel? 3 po ang hinihingi kong ang sagot doon. Ready na ba kayo? Second question. Hintayin ko muna bibigyan ko muna kayo ng time na sumagot. Ulitin ko yung tanong uli for the last time. How would you know if a person is a true Christian with a true gospel? 3 po ang sagot dyan. Nag-uumpisa sa letter E. Ayan, binigyan ako na ng clue. 500 pesos ang bawat bawat tao. 5 ang bubunutin natin. Then, second question.
importance o kahalagahan of Christian gathering. Ito ay share ni Pastor Norman nung July 6. Nung Tuesday yan. Supposed to be kasi Monday siya. Tama, Tuesday. Yes, oo. So, 3 rin ang hinihingi ko ritong sagot. Importance o kahalagahan ng Christian gathering. Ano yung 3 na yun? Yun, 2 na lang ang question ko. Yun na lang. Basta, yung number 1, how would you know if a person is a true Christian with a true gospel? 3 sagot ang hinihingi ko dyan. Ito po yung shinare ni Pastor Sunny. Number 2, importance o kahalagahan of a Christian gathering na i-share po ito ni Pastor Norman. So, 3 po yan. Ready na kayo? And now na. Ang mga sagot po niyan, 500 pesos cash. Sino man na ready na? Now na, sagot. Ayan, pwede nyo na po isang yung inyong sagot. So, tigta 3 answer yan. Yung 2 tanong ko, tigta 3 sagot yan. Okay? Ayan, habang hinihintay natin yung inyong mga sagot yan. Sabay-sabay ang ang pagsamahin na ninyo yung mga answer ninyo, no? Yung question number 1, lagay nyo 1, 2, 3. Yung question number 2, 1, 2, 3. Send nyo sabay-sabay. Okay? So, wag nyo isesend sa akin ng paisa-isa. No? Send nyo po ng sabay-sabay. So, 5 tao po ang hinihintay natin na makakasagot niyan at mananalo kayo ng 500 pesos. Ayan. Wala pa. Bigyan natin ng mga 2 minutes. Siguro 2 minutes kayang-kaya na yan. Ano? At dito po. Pero habang hinihintay natin na yung aking bossing dito, wala pa eh. No? Tutulog siya. Mainit kasi ngayon. Kita niyo, nagpapaypay ako kasi hindi kaya ng aircon sa sobrang init. Dito sa Amerika, pagka uminit, talagang super init. Pag lumabig, mas malamig. Sala sa init, sala sa lamig po tayo rito. Ayan. Okay, last 1 minute. Last 1 minute. Mukhang wala pang walang nakakaalam na sagot. Walang nagte-take notes, Walang nagte-take notes. Sayang. Sinasabi ko na nakalimutan pag nagte-take notes Pag may pastor po tayo rito, nagtuturo, bigyan natin ng malasakit yung kanilang mga effort na sinishare nila. Ayan, may sumagot na. Tingnan natin. May sumagot na. Wala pa nagsasagot. Isa pa lang. Pero ano yung sagot? Isa pa lang answer niya. Bali, ang sagot dyan Number 1 question, 3 answer. Number 2 question, 3 answer. So, 6 po yung hinihintay nating sagot na yan. Hitili ka nga rito, pumunta ka nga rito. Halika rito, pumunta ka rito. Bumangon ka dyan. Halika dito, dali. Samahan mo ako. Para ka si Mary. Samahan mo ko rito, dali. Wala pa Number 1, ang nag-send ng rito, sagot si Lala Carmina. Kulang ang sagot niya Kulang. Si Glenda May, kulang pa rin. Ayan. 6:19 na, wala pa rin nakakasagot. Paano ba ito? Wala pa rin nakakasagot. Ulitin ko yung question
Question number 1. Ito yung na-share ni Pastor Sunny. Kahapon to. Kahapon, mainit-init pa. How would you know if a person is a true Christian with a true gospel? 3 letter E po yun. 3 E. Yan. Clue na yan ha, clue. Number 2 question, yung na-share ni Pastor Norman nung July 6. Importance o kahalagahan of Christian gathering. Yung importansya o yung kahalagahan po ng pag nagsasama-sama ang mga Kristiyano. So, merong 3 binanggit si Pastor Norman yan. Ayan, ha? So, anong sagot ninyo? Wala pa rin. Wala pa rin nakakasagot. 3 ang hinihingi kong answer. Alika rin nga rito. Pakita mo yung bago mong ano. Ha? Ha? Magulo ba yan? Ba, magkano yung gupit na yan, ha? Oh, ayan. Ayan na. Lalasitin yun. Ha? Bagong gupit o bagong gising? Yeah. Ha? Basahin niyo nga yung question. Baka hindi na naintindihan yung question ko. Ayan. Basahin niyo yung question number 1. Number 1, how would you know if a person is a true Christian with a true gospel? Number 2, what are the importance of Christian gathering? Ayan. Yan. 3 yun. Tagta-3. Ayun. Tignan natin kung sino yung tama. Tingnan ko sino yung tama. 5 ang hinahanap natin dito, tigpa 500. 5 tao ang pipiliin natin, first come, first serve. Ha? Yung tamang sagot, kompletong sagot. Ayan. Wala pa rin nakakasagot eh. Okay. Meron. Hmm. Ilan ang panalo mo ba? 3? 5. 3 lang sabi ko eh, pero ginawa ko ng 5. Para siyempre yung iba naman eh makarinig din, makatanggap din ng blessing. Teka. Ayos ang gupit mo ah. Ha? Wala nga akong makeup Bakit ganyan naglalagas yung balat mo? Alin? Ito. Ganon? Ah. Wala, kumain ako. Asin pala yun. Kumain ka ng mani ano? Oo, mani. Nakatulog ako eh. Sarap ng buhay. Para kasi, hindi, si Mary Hindi kasi Mary dahil hindi ka naman nagsisiesta ka eh. May 5 na tayong ano. Sige nga. Tama ba yung sagot? Ikaw na mag-validate. Yeah, 5 na ang ano. 5 Ayan. na sila. Ayan. Tawagin na natin. And the winner is number 1. Ilan sila? 6 eh. Hindi, 5 lang ang po ano natin. Okay, sino yung first come, first serve? First come, first serve. Okay, ang una po nakasagot ay si Lala, pangalawa si Glenda, pangatlo si Yvonne, pang-4 si Tina, at pang-5 si Rejoice. Yan. Ang answer po ni Lala Carmina. Ano yung sagot natin sa How question would you number know 1? if a person is a true Christian? Ang sagot po ay evidence, enslaved to self and exchange life. Ayan. Yung number 2 naman, importance of Christian gatherings. We gather to praise and thank God. Pwede na rin yung praise God. Strengthen one another. And we gather to listen. To listen and study the Word of God. Pwede na rin to listen God's Word. Ayun. Tama si Lala. Tama si Yvonne. Tama si Tina. Okay, praise God. Teka. Okay. At tama si Rejoice. Yan. Medyo nahuli ng isang paligo si Eka. Ayan.
Ayan. Nahuli ng paligo si Eka. Si Lala, si Glenda, si Yvonne, si Tina, at si Rejoice. Yon, congratulations. Yan. Ayan, sayang hindi nakaano. Nakahabol si Pagod sila. Ayan. Natutulog Si ako. Eka hindi nakahabol. Yeah. Pero, ayan. Di ba ulit tama? Si Eka lang ba hindi nakahabol? Yeah. O, Siya, sige. mag-isa lang siya. O sige, sama mo na si O, Eka. di 6 na sila. Oh, yan. Para happy lahat. Ayan. Oo, yan. Okay. Yeah, para happy lahat. Okay. Alright, congratulations sa inyong lahat dyan. Oo. Kasi ganun lang kailangan natin. Kasi kinakailangan kakalampagin ko kayo para magte-take notes kayo parati. Kasi pinupush ko sa inyo yan. Importante yung nagte-take notes kayo. Para sa ganun, nare-recall ninyo yung mga pinag-aaralan natin dito o yung mga share ng mga pastor dito. Di ba nakakahiya naman yung mga pastor nagbigay ng time yan. Gumawa ng mga assignment nila yan. Kung ano yung mai-share nila para sa atin. Pagkatapos ano gagawin natin? Babaliwalain lang natin. Di ba? Kayo kaya ay yung maging pastor na walang makikinig sa inyo. May nakikinig sa inyo pero hindi naman nagpe-pay attention. So, di ba masakit naman yung ganon. Mainit, so, no? Daming nakabot. I know. Ayan. Laki na nga ng pamaypay Ang ko laki. Pamaypay. Ang sarap magpaypay pala. Ah, Maglakad tayo mamaya mga alas 8 ng gabi. Oo. Alas 9. Oo, pwede bitin pa. ako sa exercise natin kanina umaga. Para wala ng araw ng alas 9. Ayan. So, purihin ng Panginoon, di ba? May blessing. Dito sa Pasensya na. iRadio, Bagong gising. na-bless ka na, Yeah. may blessing ka pa. Yan. Yan lang yan eh. Kaya, keep taking notes. Take notes po tayo parati kapag may mga pastor tayo na nagsishare dito. Napaka-importante. And then one day, makakatulong sa inyo yan. Okay? Tayo magpapaalam na at maraming salamat po sa inyo. Happy weekend sa inyo dyan. Super init po dito siguro. Punta tayo sa kain tayong halo-halo. May ice cream. Ay, pa ice naman cream, doon. ice cream. May ice cream tayo. Ice cream. Yan ang dinner natin, ice cream. Mag-ice cream na lang tayo. Pag mainit, mas masarap, nasasarapan akong matulog. Ganon? Yun. Ganon? Ito talaga, Ay, hindi kasi maaga tayong umalis kanina. Maaga tayo nagising Oh. 5:30 gising na. Kasi Tapos maraming errands kasi. naglakad kami kanina po mga, oras pa tayo naglakad? 6 o'clock. Ah. Lalabas na yung araw. Hinabol lang namin na wag muna kaming maarawan ng gusto. Oo, gumising kami 5:30. Kasi yung 6 o'clock dito, 75 degrees na, bali umaabot ng mainit na yung mga 35 degrees na yung init. Yeah. Ang yung equivalent nun. Kaya sabi ko, inunahan na namin yung yung sunrise. Oh, yung sunrise. Inunahan na namin. Kasi pagka andyan na siya, mahapdi na yung init. Bueno, thank you so Okay. much and happy weekend. Happy And weekend! God bless po sa inyong lahat and congratulations sa inyo. Ingat po kayo dyan. At naway po ay na-bless po kayo sa na-share ni Pastor James ngayong gabi. Ngayong umaga dyan sa inyo. Oo. Ayan. Enjoy lang. Kita tayo bukas, bali Monday sa inyo. Sa Monday. Kung meron kayong time na manood ng Apo. Sunday worship ng Cubinas for Christ, nasa sa inyo yan. Madaling araw yan eh. Hindi pinipilit. Naintindihan po yan. But sa Monday, bali Tuesday naman dyan sa inyo, balik tayo uli sa iRadio. Usapang pamilya. Kitang-kita tayo Si dyan. DS Chris Colorado. Siya bang ating Oo. Ayan. Yan. Alright. Magaling si DS Chris Colorado. Mhm. Ayan po. At saka continue po watching yung mga videos, old videos natin. At kung may chance kayo, maglagay na lang kayo ng comment doon para kung ano man pong gusto nyo ilagay. Ayan po. Tapos marami po tayong magagandang mga videos in the past. Kung medyo naiinip-inip kayo ng konti, wala namang ginagawa, paupo-upo lang, panoorin nyo yung mga old videos po natin. Yun po. Sino yung nanalo natin? Pakiulit. Okay, Lala Carmina, Glenda May, Yvonne Justiniano,
Tina Tabernilla, Rejoice Orfilia, at si Eka Velasco. Ayan. Ayan. Ay, thank you, Tina. Nice Sama mo na rin haircut si Nanay Ludet Ignacio. daw. Oh, okay. Teka, tama ba yan? Okay. Yan, okay? Ayan. Alright, congratulations sa inyong lahat and happy weekend po. God bless po. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua, humabol. God bless. Bye-bye. Bye. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.